Umahangos at dumating si Justin sa silid ng kanyang amo. Boss! Boss! Kumatok to na sunod-sunod at malakas sa pintuan ng silid, tila meron tong importanteng sasabihin sa kanyang amo. Boss! Emergency, boss! Halos kalampagin na ni Elias ang pinto, ngunit wala siyang nahintay. Kung hindi siya nakatiis, pinihit niya ang saradura ng pinto. Bumungad sa kanya si Elias, nakatayo at nakanaw sa glass wall ng silid. Boss! Pagtawag niya, ngunit di siya nito pinansin. Buntong hininga na lang si Justin, lumapit sa kanyang amo. Boss, si Ma'am Isabel umalis. Imporma rin niya rito. Noon lang siya nilingon ni Elias. Let her live, Justin. Walang emosyong tura ni Elias kasabay ng pag-alis sa kanyang kinatatayuan. And besides, she's not Isabel. Ha? Ibig mong sabihin, boss, impostor lang yon? Sumunod siya kay Elias. You heard what you heard, Justin? Asik ni Elias. Nang masalo na Justin ang tingin ng kanyang amo, kitang-kita niya ang pamumula ng kanyang mata at ang namumulang tungki ng ilong nito. Umiyak ka, boss? Of course not. Mabilis pang sagot ni Elias kasabay ng pag-iwas niya ng tingin. And why should I cry? Sa bagay, kibit balikat namang tura ni Justin. Pero babalik tayo kay Miss Isabel, boss. Kawawa naman yung tao. Pasado 11:00 na eh. Baka mapahamak pa yun sa daan. Di umimik si Elias, sa halip. Walang imik na tinungong isang bote ng alak at nagsalin sa baso. Di mo na ba siya love, boss? Sundan mo siya, boss, at ayusin niyo na ng elko ninyo. Justin! Saway ni Elias, ngunit tila di naman natinag si Justin. Di ba nga na nakarang araw ang sweet-sweet mo pa sa kanya? May nalalaman ka pa nga surprise dinner eh. Mariing napapikit si Elias. Malapit nang mawala ang pasensya niya sa kanyang madaldal na tauhan. Sorry, boss, nag-aalala lang naman. Bago niya matapos ang sasabihin, nagsalita si Elias. Then do her a favor. Ihatid mo siya kung saan niya gustong pumunta. Gumuhit naman ang pigil ng ngiti sa labi ng tauhan. Si boss talaga, oh. Kunwari pang di nag-aalala, hayaan mo, boss. Sasabihin ko sa kanya na inutusan ako ni Justin. Justin! Ngunit walang nagawa si Elias nang mabilis kumaripas ang takbo ang tauhan niyang si Justin Javier. Samantala, di na iwasan ni Glyza ang kilabutan nang tuluyan makalabas sa malaking gate ng bakuran ni Elias. Sa ganong oras mukhang malabo na ring may dara ang sasakyan at kung meron man baka hindi rin siya isakay ng mga to dahil wala siyang dalang pera. Napakisot siya na marinig niya ang pagbusina. Tumabi siya sa gilid ng kalsada ngunit huminto ang sasakyan sa tapat niya. Unti-unting bumaba ang bintana ng sasakyan at mula doon, nasa layo ni Glyza ang isang lalaki. Kulay asul ang mga mata. Matangos ang ilong. Natural na mapula ang labi nito. Miss, are you alright? Kumabog ang kanyang puso. Di ganong maliwanag ang paligid, bagamat may mga lampaw sa kalsada, magkakalayo naman ng mga yon. At nagkataon pang natapat siya sa kakahuyan at malayo pang sunod na bahay. Kahit sumigaw siya, wala siyang mahinga ng tulong. Please, don't be afraid. Lumabas ang lalaki sa sasakyan na magsimulang umatras si Glyza. I will not harm you. Nakita lang kasi kitang naglalakad. Walking in the street alone at this late is not safe, especially for a gorgeous lady like you. I just want to do you a favor. I just want to offer a ride. Thank you, but... Bago si Glyza tuluyang nakatanggi, muling nagsalita ang lalaki. You can trust me, miss. Nilabas nito ang kanyang ID. Mula roon, nabasa niya ang pangalang Jake Revilla. Di niya maiwasan na mapakunot noo. Pamilyar siya sa apelidong Revilla. Isa to sa namayagpag na apelido sa larangan ng negosyo, and besides, there's a CCTV camera there. Sumulyap to sa posing nasa malapit. Sinundan ni Glyza ang tingin at noon niya nakumpirma na meron ngang CCTV camera doon. Kahit papano nakahinga na malawag si Glyza. Jake Revilla. Nilahad nito ang kanyang kamay. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito na nagpalabas na malalim itong bilay sa magkabilang nitong pisngi. May I know your beautiful name, lady? Tila naman nag-aalangang tinanggap ni Glyza ang kamay nito. Glyza Escobar. Nice meeting you, gorgeous Glyza. Pinilit na lang ngumiti ni Glyza bago binawi ang kanyang kamay. Shall we? Nilahad ni Jake ang kamay sa pintuan ng sasakyan. Tayong tango na lang na isagot ni Glyza. Samantala, nadatna ni Justin Javier na nasa bar counter si Elias. Sandali itong sumulyap kay Justin nang maramdaman ang kanyang presensya. Naku, boss, naunahan ako. Panimula ni Justin na sumandal pa sa counter malapit sa kanya. Si Miss Isabel may iba nagsakay sa kanya. Sandaling natigilan ng amo, ngunit sa huli, piniling wag umimik. Ang gwapo na nagsakay sa kanya, boss. Mukhang may lahing afam. Maganda rin ang kotse, mukhang rich kid.
Umingos si Elias. I don't care, Justin. Boss, kung nakita mo yung lalaki, naku, mapapasabi ka talaga ng sana all. Bagay sila eh. Maganda at gwapo, perfect match. Pinalisikan siya ng mata ni Elias. Will you shut up? Napakamot naman ng batak si Justin. Si boss naman, nagkukwento lang naman ako eh. Sobra lang kasi talaga akong kinilig sa kanila. Lalo nalukot ang mukha ni Elias bago siya tumungga ng alak. Pero wag kang mag-alala, boss. Susundan ko sila hanggang maihatid niya si Miss Isabel. Grabe, boss, ang sweet ni Afam. Inalalayan pa niya si Miss Isabel. Todo alalay mula sa pagpasok sa kotse hanggang sa paglabas. Justin, saway ni Elias. Ngunit tila naman di napansin ni Justin ang panggigigil ng kanyang amo. Pero boss, kung gusto mong malaman ang address ni Miss Isabel, sasabihin ko sa'yo. Whatever. Okay, sige boss, sabi mo eh. Tumalikod at tumakbang si Justin papaalis. Ikaw ang bahala, boss. Nandun pa si Afam. Ewan ko, pero mali lang baka nagkakaanuhan na. Wait, Justin? Agal naman natigil si Justin sa paghakbang. Napalingon din to sa kanyang amo. Saan siya nakatira? Gumihit ang pilyong ite sa labi ni Justin. What? Don't tease me, Justin, ha? Ines na wika ni Elias. Wala pa ako sinabi, boss. Lalo numawak ang ngiti ng tauhan. Napahirot naman sa kanyang sentido si Elias. Stop teasing me. Pupuntahan ko lang siya para kunin yung singsing na nakalimutan niyang ibalik. Mula sa loob ng sasakyan, tanaw ni Elias ang bahay na siya nakalagay sa address na binigay ng kanyang tauhan. 2 palapag ang bahay, ngunit tingin pa lang halatang mas malaki na ang bahay niya. Maraming halaman sa harap ng tahanan, tila palatandaan na mahilig sa alaman ang may-ari ng tirahan. Kaninang madaling araw pa siya roon. Inabot na siya ng pasado alas 9 ng umaga, ngunit tila wala pa rin siyang planong umalis. Habang nakatingin sa nakasaradong bahay ni Elias, hinugot niya ang kanyang cellphone at nag-dial. Di siya nabigo dahil agad sinagot ng kanyang sadya. Boss! Masiglang tinig ng lalaki mula sa kabilang linya. Nagawa mo bang pinapagawa ko? Siyempre, boss. Matik yun. Ano ka ba? Nanatili ang masiglang tinig ng lalaki. Then, what did you find out? Nakapangalan ng bahay sa isang Mario Escobar, boss. Di ni Elias maiwasan na mapakunot noo. Anong kaugnayan ng babaeng kawangis ng kanyang misis sa lalaking yon? I need the profile of that man. No problema, boss. Nagawa ko na yan. Dadalhin ko sa'yo mamaya. No, Kiro. Take a picture of those documents and send it to me. Now. Alegrado, boss. Sakto natapos ang tawag nang bumukas ang pinto ng bahay na minamatsagan ni Elias. Mula sa pinto lumabas ang babaeng nakasuot ng floral maxi dress, tila sumasayaw sa mahinang ihip ng hangin. Napatitig siya sa may suot ng damit at tila naramdaman ni Elias ang paglakas ng tibok ng kanyang puso nang bumungad sa kanya ang babaeng minsan inakala niyang asawa. Napakapormal ng itsura nitong walang kangiti-ngiti, ngunit sa paningin ni Elias tila nagliliwanag to sa kanyang paningin. Nawala lang atensyon niya roon nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone hawak niya. Nang buksan ang pinadalang mensahe, bumungad sa kanya ang files na hiningi niya sa lalaki. Naunot ang kanyang noon na makita niyang litrato ng lalaki na nagngangalang Mario Escobar. Nang pasadahan ng basic information nito, nalaman niya mahigit 50 anyos ng lalaki, isang byudo at may 2 anak na babae, nagngangalang Isabel at Liza. Kasama sa files na pinadala ni Kiro ang litrato ng 2 anak na babae ni Mario Escobar. Tila tinakasan si Elias ng kulay na makita niyang litrato ng kambal. Isabel lied to me. She is not Ate Castro. Tila humapdi ang kanyang puso. Ang babaeng labis minahal tinago sa kanyang tunay na pagkakakilanlang. Muling nabaling ang tingin ni Elias sa larawan ng 2 babae. Kahit larawan lang kitang pagkakaiba ng 2. Ang isa'y mayroong mas malantik na pilikmata at mas mapungay ang mata. You must be Liza. Di ni Elias mawari, ngunit tila kusang kumilos ang kamay. Hinaplos ang mukha ng babaeng nasa litrato. I think I'm going crazy. Sambit niya sabay ng pagbaling niya ng tingin sa labas. Ngunit sa pagbaling niya yon, saktong nakita niya ang pagsakay ni Liza sa isang taxi. Where is she going? Ugong ng kanyang isipan. Na magsimulang umusad ng taxi ng babae, wala siyang sinayang sandali. Pinaandar ang kanyang sasakyan at sinundan yon. Nagtagumpay si Elias sundan na sasakyan. Huminto yon sa tapat ng airport. Ilang sandali lang bumaba na si Liza at agad pumasok sa loob ng establishmento. Anong ginagawa niya dito? Is she going outside the country?
Dala ng kuryosidad, kaagad na rin si Elias sumanap ng malapit na paradahan. Wala ring sinayang na sandali at agad na pumasok sa loob ng airport. Kapapasok lang niya sa loob na makabangga niya isang batang sa tansya niya ay nasa 4 na taong gulang lamang. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang bata sa sahig. Nalokot ng kanyang noon na mapansin siyang nakasuot ng shade ang paslit. Next time, watch out, kiddo. And it's better if you use your glasses outside. Ngunit lalong uminit ang ulo niya na may maliit na kamay ang tumulak sa kanyang tiyan. Di niya yon ininda, ngunit di pa rin niya naiwasan ang paggulo ng kanyang dugo. You hurt my brother? Napaingos na lang si Elias sa inasta na isa pang bata na kasing laki lang ng batang nabangga niya. Sa unang tingin, mahuhula ang kambal ng dalawa. Bukod sa magkasing laki ay parehong suot na damit ng mga to. Pareho silang nakasuot ng pulang polo at pantalon. Pareho silang nakasuot ng itim na shade. It's okay, it's actually my fault. Tura ng batang nabangga ni Elias, kasabay ng pagbangon nito mula sa sahig at pagpapagbag sa suot nitong pantalon. Matapos yon, bumaling to kay Elias. I am sorry, mister. I'm just looking for my mom. Nalokot naman ang mukha ng kakambal nito. You should not be saying sorry to him. Humalakip-kip to na tila pinapagalitan ng kanyang kapatid. But it's actually my fault. Napabuntong hininga na lamang si Elias. You two are wasting my time. Masungit na wika ni Elias sabay ng paghakbang niya at paggala ng kanyang paningin. You are such a bad guy. Sigaw ng kakambal ng batang lalaki at hindi yan nakaligtas sa pandinig ni Elias. Umigting ang kanyang panga kasabay ng pagbaling sa batang lalaki. You are not only bad, you're ugly too. I hate you. Sigaw nito bago to nagmarcha patungo na sa airport. Wait for me, Jared. Sigaw naman ng batang nakabangga niya kasabay ng pagbaling niya sa batang lalaki. Ngunit hindi nagpatinag ang bata. You are not only bad, you're ugly too. I hate you. Hey, Jared, let's go back to Grandpa now. Hiyaw ng batang sa Jiro sa kanyang kakambal. Kasabay ng pagpasok ng dalawang bata sa sasakyan ay ang pagguhit na nakakakilabot ng ngisi sa labi ng lalaki na sumundo sa kanila. Mula sa malaking bintana nakatanaw ang isang lalaking nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakasuot ng kulay asul na ospital, gown at merong suot na neck brace. Meron ding benta ang braso nito, tanda ng pinagdaan ng trahedya. Nang bumukas ang pinto ng silid, kaagad siyang tinawag ng bagong ting. Boss! Agad naman niyang inikot ang kanyang wheelchair upang makita ang may-ari ng tinig. Na makilala nga niya kung sino ang dumating, ay gumuhit ang ngisi sa mukha ng lalaking nasa wheelchair. Walang iba kung hindi si Gian Alvaro. Nagawa mo ba ang iniuutos ko, Bono? Tapos na, boss. Dala ko na ang impormasyon. Tuluyang lumapit ang tauhan sa kanyang amon na kalulan sa wheelchair. At anong nalaman mo? Nandito ang lahat ng impormasyong nakalap ko, boss. Nilahad niya ang papeles na hawak niya, ngunit di kumilos si Gian upang tanggapin yon. Tonto? Pahirapan mo pa akong basahin yan. Sabihin mo na lang kung anong nalaman mo. Napatikim na lamang si Bono upang maalis ang kanyang pagkapahiya at maibalik ang kanyang kumpiyansa. Napag-alaman kong matagal nang patay si Isabel de Castro, boss. Agad namang napakulot noo si Gian, ngunit nagpatuloy ang kanyang tauhan sa pagsasalaysay. Namatay siya nung araw na binaril mo siya, boss. Natagpo ang palutang lutang ang katawan niya sa pinagtapunan naming tulay. Ngunit hindi yan lumabas sa media dahil tinago ng pamilya niya ang pagkamatay niya. Nagagalit ang kanyang mga ngipin sa kanyang narinig. Malinaw na ngayon ang ginawang pagpapaikot sa kanya ng babaeng inaakala niyang si Isabel. Isa lang ang ibig sabihin, boss. Ang babaeng kinilala mong fiancé sa loob na ilang buwan ay impostor lang, boss. Siya ay si Glyza Escobar, kakambal ni Isabel. Lumalabas ng motibo niya sa pagpapanggap ay mabigyan niya ng hustisyang kapatid niya. Ang walang hiya. Napalakas ng loob niyang pumasok sa teritoryo ko at linlangin ako. Pagsisisihan niya ang ginawa niyang panloloko sa akin. Nanguyom ang kanyang kamao. Hindi pwedeng hindi ko siya pagbayarin. Magbabayad siya ng mahal. Halos lumabas na ang litid ni Gian sa leeg dahil sa labis na gigil. Ang babaeng tinrato niyang parang reyna, isa palang impostor. May isa ka pang dapat pagbayarin, boss. Agad siyang napatingin sa kanyang tauhan at nahulaan na niya kung anong nais itong sabihin. Alam ko. At nakumpirma ba ang totoong katauhan ni Elgin Domingo? Marahan na tumingin si Bono. Oo, boss. Siya nga talaga si Elias. Villanueva? Lalo nagtagis ang kamay sa kanyang bagang.
Buhay pa ang lalaking yon. Halos lumuwa ang mga mata ni Gian dahil sa labis na galit. Ganon talaga, boss. Mahirap mamatay ang masamang damo. Pero paano siya papasok bilang bodyguard? Ibig bang sabihin ay may traidor sa mga tauhan ko? Tingin ko, boss, ay plinano nilang mabuti ang pagpeke nila sa dokumento. At isa pa, si Shera Galvez ang kasalukuyang sekretary mo noon. Siguradong hindi niya na mabuting tinignan ng detalye. Tila naman lalong kumulo ang dugo ni Gian sa narinig. Isa pa ang babaeng yan. Mabutit wala na sa landas ko si Miss Galvez. Pasalamat na lang siya at ganun lamang inabot niya sa akin. Sa ginawa niyang panloloko sa akin, gusto ko siyang balatan ng buhay. Pulang-pula mukha ni Gian dahil sa galit at kulang na nga lang, umusok na ang ilong niya. Napakalaki ng tiwalang ibinigay ko sa kanya. Hindi ko inakala na isa pala siyang traidor. Relax lang, boss. Ang mahalaga ngayon na turuan mo ng leksyon ng sekretaryo mo. Naratili ang nanlilisik na mga mata ni Gian Alvaro at hindi ako papayag na hindi rin pagbayaran ng impostor ni Isabel ang ginawa niya. Pareho ko silang sisingilin dahil sa ginawa nila sa akin. Kasalanan nila kung bakit nandirito ako sa pesting wheelchair na to. Tila paulit-ulit nag-replay sa utak na Gian ang ginawang pagbaril sa kanya ni Elias Villacorda. Tila inapakan ng paulit-ulit ang pride niya. Nagmukha siyang talo. Nagmukha siyang mahina sa sariling teritoryo. Ilang linggo siyang naratay sa ospital na puntikan pa siyang mamatay. Kung nakakatayo lamang siya, hindi siya papayag na hindi makaganti kaagad. Sumpa niya sa sarili. Dobleng sakit at hirap ang ipaparanas niya sa mortal niyang kaaway. Mag-utos ka lang, boss. Nangangati na ang kamay kong makahawak ng baril. No, Bono. Ako mismo ang hahaplos at tatapos sa buhay ng dalawang yon. Ipaparanas ko sa kanila ang pinakamasakit na paghihigante. Sa sunod naming pagkikita, hindi ko lang siya basta papatayin. Dudurugin ko pa siya ng husto. Gumuhit naman ang ngisa sa labi ni Bono. Mukhang alam ko na kung paano ka makakaganti, boss. Tamang-tamang nalaman ko. Nadiskubre ko na tong si Glyza ay may anak pala. Tila naman lalo naging interesado sa Gian sa narinig. Bago pa siya nakaimik ay muling nagpatuloy ang kanyang tauhan. At magugulat ka kung sinong tatay ng mga anak niya, boss. Napatitig naman sa kanya si Gian na tila hinihintay ang sagot nito. Ngumisi si Bono bago siya nagpatuloy. Walang iba kundi si Elias Villacorda. Unti-unting nagliwanag ang mukha ni Gian. Di rin niya maiwasan na mapailing. Poor Isabel. Inimutan pala siya sa ulo. Nagpakawala siya ng hangin. Tila ilang sandali ito nag-isip bago maling manlisik ang kanyang mga mata. Alam mo na kung anong gagawin ninyo sa mga bata? Boss, saktong-sakto. Pauwi ngayon ng Pilipinas ang ama at mga anak ni Glyza de Castro. Ang totoo niyan, boss, plano sana namin gawing sorpresa sa iyo mga bata. At nakaabang na ang dalawa nating tauhan sa mga anak ni Villanueva. Lalong lumiwanag ang mukha ni Gian. Maaasahan ka talaga, Bono? Nanatili ang ngisi sa labi nito. Kill them. Pagkatapos ipadala niya to kay Elias, ang bangkay ng kanyang mga anak. Magpadala din kayo ng mensahe na nagsasabing nakikiramay ako sa pagpano ng kanyang mga anak. Lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Gian. Gusto kong mabaliw si Elias kapag nalaman niyang ako ang nagpapatay sa mga susunod niyang tagapagmana. Sa loob-loob ni Gian gusto niyang nagbubunyi. Nang marinig niya ang pagtawag ni Bono sa mga tauhan niya na may hawak sa mga batang Villanueva, gusto niya nang hilain ng oras. Hindi na ako makapaghintay na makitang madurog ng husto si Elias. Kumawala ang halaka kay Gian. Kawawang Elias. Sa huli siya pa rin ang talo, boss. Agad natigil si Elias nang marinig niya ang pagtawag. Boss! Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng tinig. Di niya maiwasan mapakulot noon na makita niya kung sinong tumawag sa kanya. Justin, what are you doing here? Agad namang napakamot sa batok ang kanyang hinihingal na tauhan. Si boss naman, syempre sinundan kita. Grabe ka, boss, ang tindi mong stalker. Inabot ka pa talaga ng umaga sa harap ng bahay ni... Shut up, Justin. Maagap na saway ni Elias bago pa matapos ang sasabihin ng tauhan. I'm asking you, what are you doing here? Eh, ikaw, boss, anong ginagawa mo sa airport? Mariing napapikit si Elias. None of your business, Justin. Si boss talaga, kay sungit. Napakamat na lang mali si Justin sa kanyang batok.